Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon, o sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi natin matarok ang pag-iisip ng Diyos. Hindi natin mahuhulaan ang balak niya. Iba ang kanyang pamamaraan kaysa pamamaraan nating mga tao. Kilalanin natin ito at huwag natin siyang pangunahan at husgahan. Talagang dakila siya. Sinulat ito ni Pablo sa context ng kaligtasan at ng relasyon ng mga Hudyo at ng mga hindi Hudyo. Lahat sila ay makakatamo ng kaligtasan kasi lahat naman sila ay nababalot sa kasalanan. Naging masama ang mga hintil sa kanilang paniniwala sa maraming mga Diyos. Naging masama din ang mga Hudyo sa hindi nila pagtanggap sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila na dumating na ang Kristo. Hindi nila tinanggap ang Kristo na pinadala ng Diyos na si Jesus. Ang lahat ay naging makasalanan upang ang lahat ay kahabagan ng Diyos. Kahit anuman ang kasalanan natin, makakalapit tayo sa Diyos. Kasi siya ay mahabagin sa lahat. May plano, may panukala siya sa kaligtasan natin. Tutuparin niya ito at makikinabang tayong lahat dito, Hudyo man o hindi. Kaya huwag na nating husgahan ang iba. Tanggapin natin sila tulad ng ginawa ng Diyos sa ating lahat na kahit na may kasalanan tayo, tinatanggap tayo. Mahalaga ang paalaala ito ni San Pablo kasi tayo mga tao, makitid ang ating pananaw. Mas lalo pa itong pinakitid ng ating mga hinanakit at biases laban sa iba. Minsan naiisip natin na wala ng kaligtasan ng iba, na tayo lang ang maliligtas kasi tayo lang ang gumagawa ng mabuti at ang tunay na nakakakilala sa Diyos. Hindi natin nakikita na kahit na ang pagkakasala ng iba ay maaaring gamitin ng Diyos na paraan upang makalapit sa Kanya. Kaya magsikap tayo na makilala ang Diyos at lumapit sa Kanya. Pero huwag nating husgahan ang iba na iba naman ang ginagawa kaysa atin. Madalas ang ibang ginagawa nila ay hindi naman talaga masama. O kahit na masama ang mga iba, baka gagamitin din ng Diyos ang mga ginawa nila upang mas lalong iligtas sila o ang mga taong malapit sa kanila.
noong bata pa ako, ang aking tatay, na na-influensya ng free thinkers nung panahon ng mga Amerikano, ay madalas na pinupuna ang mga ginagawa namin ayon sa aming napag-aralan sa Catholic School, kasi doon niya kami pinaaral. Marami siyang puna. Dahil dito, bata pa ako, sinisikap ko nang unawain ang kahulugan ng mga bagay na ginagawa natin bilang mga Katoliko. Malaki ang naitulong nito sa akin. Palagi kong naitatanong sa sarili, bakit ang tanda ng krus? Bakit kailangan magdasal bago matulog? Bakit mahalaga ang Biblia? Paano natin naging ina si Maria? Sa mga ganitong mga pag-iisip, mas lalong lumalim ang aking conviction. Ginamit ng Diyos ang pagpupuna ng tatay ko sa paghamon sa akin na huwag lang basta gawin ang mga religious practices kasi ginagawa ito ng iba. Hanapin ang dahilan. Naghahanap ako ng reason, ng dahilan bakit ito ginagawa. Pinag-iisipan ko at hinahanap ang malalim na kahulugan. Talagang dakila ka, Panginoon. Hindi namin maisip ang iyong mga panukala at ang mga pamamaraan mo. Manalig sana kami, hindi lang sa iyong karunungan, kundi gayon din sa iyong mapagmahal na pamamaraan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.